Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So, shout out muna tayo. Unahin natin ito si Ma'am Hana Hombre. Hello. Sir Philip Estrada Carl. Sabing ganun. Good day Sir Bungo. Marami ding cat's eye dito sa amin. Wala namang kwenta talaga yan. Ilang araw lang din na gumagana o wala nang ilaw yan. Sabi ganun ni Sir. Hello, Sir Joban Gamyaw. Ma'am or Sir Thonax Rioja. Sir Jombal, hello. Happy rin ako din. Anong take ko? Tingnan ano tong finorward na video ni Sir. Viral ang video na to. Sige, sasama ko. Dahil sa haunting. Wait lang. Sasama ko. Dun muna tayo sa mga shoutout. Ma'am Angelica Canino. Init dito sa taas. Umaga kasi akong nag-shoot ngayon kasi may guesting ako mamaya sa sa DZRH. Init. Ayokong buksan yung aircon, baka tumaas yung bill ko sa kuryente. Hello, Happy Gray Snake. Ma'am Annie Mindset Matters. Hello. Sir Neil Lester. Sir Romel Arellano. Michael Mateo. Hello. Ayun. So, yun lang yung shoutout natin. Unahin nga natin yung finorward ni Sir Jombal. Tingnan natin to. Ano ba ito? Doppelganger. Viral ang video na to ngayon dahil sa haunting experience na na-experience ng magkakaibigan na to. Guys, if you look at the video, parang normal lang. Pero actually, hindi yun yung nangyayari dito. Yung nasa gitna guys ay isang doppelganger ng kanilang kaibigan. Umabot ito sa 60 million views. Grabe. Dahil sa na-experience nila. Yung nasa gitna guys ay doppelganger ng kaibigan nila. Pero at this moment, wala dito yung kaibigan nila. Ang buong akala nila, kaibigan nila yung kasama nila. Pero hindi. At makikita mo dito na nagulat yung isa dahil sa nag-text yung kaibigan nila na parating na siya, malapit na siya. Kaya nung na-receive nila yung message, nagtinginan silang dalawa. Dahil ang buong akala nila ay kaibigan nila yung kasama nila. Pero hindi. Doppelganger ng kaibigan nila. Grabe. A very haunting experience. Nakakapangilabot na ma-experience ang bagay na to. Pero ano nga ba ang doppelganger? Guys, ang doppelganger ay salitang German na ibig sabihin ay doble lakad. O ibig sabihin, double walker. Sa madaling salita, ito ay Wait. Dapat diniscuss mo yung backstory nito. Or pwede rin naman itong maging espiritu na nag-aanyong maging tao or pwede rin na naglalakad. Pwede itong maging tao or pwede rin naman itong maging espiritu na nag-aanyong parang ikaw. Pero ito ang nakakapangilabot guys. Pag nakita ka ng doppelganger mo, masamang pangitain daw yun. Kapag nakita ka ng sarili mong doppelganger, ito ay tinuturing na masamang senyales. Sinasabi na may Wait lang gusto kong marinig, may backstory ba siya sasabihin? Mangyayari sa'yo. Meron namang iba ng kapahamakan. Kaya ang sabi nila, pag nakita ka daw ng doppelganger mo, sa comment section nung original video na nagsasabing, wag na wag mong kausapin ang doppelganger mo. Ito ang nakakapangilabot na storya guys kung bakit umabot sa 60 million views ang video na to. Yung inaakala mong ordinaryong video lang, pero iba na pala. Meron na palang katakot-takot, kababalaghang nangyayari sa kanila. Ikaw, meron ka bang kakilala na nakakita na ng kanilang doppelganger? Ito, yung backstory niya, sabi daw di umano, itong mga to, kasama nila ay hindi daw ito yung kaibigan nila. So, ito daw ay doppelganger dahil nag-text daw yung kaibigan. Pero clearly, ito nasa likod nila ay tao. 'Di ba? Ano ba doppelganger? Espiritu ba 'yon? Spirit ba 'yon?
Tama ba ako? Ano ba ang doppelganger nga? Tingnan nga natin. Spirit ba siya? Doppel. An apparition or double. It doesn't have to be spirit. Ah, hindi naman siya actually agad. Ah, hindi naman siya actually espiritu agad. Pwedeng doppelganger mo. There is another person in the world who looks strikingly similar to you. Though they are not related. 'Di ba? Hindi naman pero while the word comes from German folklore referring to a ghostly or ominous double, today is most commonly used to describe an unrelated look-alike. Pwede na siyang kahit hindi siya kababalagan. Pero kung sa kababalaghan aspect tayo, ghostly ito spirit to malamang, 'di ba? Kung sa kababalaghan aspect tayo pupunta ng doppelganger. Now, kung i-argue nyo sa akin na espiritu ito, dito palang debunk na agad ito Kaya unang-una, kumakain kasi siya. Obviously, nakita natin kumakain yung kaibigan nila, umiinom pa. Kung ginagawa ng espiritu yan, kung espiritu man yan, saan napupunta yung kinain niya? Kasi yung kinakain niya, solid yun solid na matter yun Hindi pwedeng mawala yun ng magic pag kinain niya. Dapat may mapupuntahan yun. Kaya nga yung vlog ni Sotla na Engkanto, pati yung vlog ni Bimbi na kumakain ng Engkantong kumakain ng ng manok, ng andoks, tsaka umiinom ng royal. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Yung mga kagaguhan ng mga fake ghost hunter. Saan mapupunta yung kinakain? Common sense na lang ang gagamitin mo Tapos ang re-relayan mo dito sa istorya na to, yung istorya lang mismo no nag-post. 'Di ba? Kahit ako pwede akong gumawa ng istorya niya. Alam nyo ba na akong kausap nyo ay isa akong espiritu ngayon? Sinabi ko yun yun ang re-relayan natin Hindi siya matibay Okay lang sana okay lang sana kung halimbawa medyo maganda yung istorya niya kahit naka-bullshitan pa rin, pero may gravity yung istorya niya kung halimbawa nag-text yung kaibigan nila, biglang pumasok yung isang kamukha neto sa loob ng kotse. Medyo pero kung yung halimbawa yung magtitinginan lang silang dalawa na ganyan, wala yan Pwede kasing set up ito Unang-una, nagvi-video na agad sila Anong purpose bakit sila nagvi-video? 'Di ba? Para saan yung video na yan? Para may maipost. So ibig sabihin doon pa lang pre-planned na itong setup na to. Kasi nagvi-video sila Huwag mo sabihin na dashcam yan. Pwede namang hindi mo dashcam yan Hindi ang eye level nila yung camera Ang dashcam malamang sa may yan sa may yung salamin, 'di ba? Medyo elevated yan kung dashcam. Tingnan niyo si Bowie, the Uber dog. Bowie the Uber dog. Ang camera nila sa taas. Ayan Bandang taas ang camera nila. So talagang dashcam ito. Hindi yung eye level na katulad nitong di umano'y doppelganger na to. So, yan na cellphone na nilagay dyan na nagvi-video sila na basta dito pa nga lang kung isipin mong espiritu ito kumakain, umiinom. Lumulutang yung bullshit. Now, kung maniniwala kayo dyan sa istoryan na yan,
Na ganyan, na kinuwento nila. Yan ang mahirap sa atin eh. Halimbawa pag kinuwento na yan, mas may ano pa, mas may gravity pa yung kwento na nabasa nyo kaysa do sa logical side na ini-explain sa inyo. Sorry ha, para ito dun sa mga ano, para ito dun sa mga magagalit sa akin. Na lahat na naman sa'yo peke, lahat sa'yo peke. 'Di ba? Pero kayo gusto nyo ano, maniwala agad kayo diyan sa nag-video na yan na kumakain yung espiritu? Hindi, sinasabi kong espiritu yan kasi tinatrato niya as paranormal yung video eh. 'Di ba? Anyway, next. Hindi ngayon, nasa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo, maniwala kayo. Kalayaan nyo po yun. Eh, tinanong ako eh. Sasabihin ko yung kung ano yung masasabi ko. Next video. Ano yung isang video dito? Mhm. Ito, ano ito? Tingnan nga natin. Photo ng Encanto, mag-aatang muna tayo nito. Kakausapin muna natin siya na sana wag siya magalit kapag isi-share natin sa public yung photo kasi kulay puti siya eh. So ito. Ito yung puno. Ayan. Iaatang natin dito. Ito po bilang pagrespeto sa inyo. Huwag po kayo magagalit. Ito po yung puno. Puno ho ito ng hindi ko po alam kung anong klase puno. Dati kasi wala pang bahay dito. Ngayon napatayuan na. Bali, 2 puno pa lang naman yung naipaputol. Pagdating dito, saka nagpakita yung Encanto. Dito siya nagpakita. Nakaganyan siya. Yung parang hinaharangan niya itong area na to, hinaharangan niya. That was back then, 1 year, mahigit na yung nakakalipas. At sabi ng friend ko, mukha naman daw mabait yung Encanto kasi 1 year pa bago pinaalam sa kanya, dito siya natutulog sa kwarto niya at wala namang nangyayaring ano. Kasi yung friend ko mabait guys, kaya nga siya nandito sa Sikihor. Hanga ako sa kanya sa sobrang dami niyang naipa-spay, neuter ng mga dogs and cats. Kaya siya nandito sa Sikihor. Nagpatayo siya ng recovery facility para sa mga pinapa-spay, neuter niyang mga dogs, cats sa streets. Tapos may recovery area siya dyan. Ito. Kapag may operation, dito nire-recover yung mga dog and cats. Pag may operation sila ng trap, neuter, release, Bala ko din yan, no? Pagka naging bilyonaryo ako. yung facility na yun, doon nila nire-recover yung mga dogs and cats. Kasi sobrang dami ditong pusa aso sa Sikihor na pag-alagala. At may mga naa-aksidente kasi may biglang tumatawid kapag nagdadrive sila ng motorsiklo, biglang tumatawid yung cats or dogs. Umiiwas ngayon yung driver. May tendency na aksidente sila. Dito natutulog yung friend ko. Ito lang yung puno. Dito nakita yung Encanto. Kaya papakita ko na sa inyo ngayon yung photo. Kayo na bahalang humusga. Pero wala siyang edit. Ayan na naman ha. Kayo na naman ang bahalang humusga tapos pagka-kontra na naman yung sasabihin, magagalit pa yung mga naniniwala. Eh sinabi niya! Kayo nang bahalang humusga eh! Tapos magagalit kayo pagka nagsabi. Huwag kayo manood dito! Kung magagalit kayo. Basta nag-appear yon dun sa pagkaka-capture ng photo. Hindi masyado maaninag yung mukha pero yung katawan na aninag naman. Pero dun sa face niya, medyo mahaba yung tenga niya. Yan yung area guys. Kung makikita nyo, Ito? dyan nakatayo yung bahay ngayon, which is yung bahay na to. Eh ano ito eh? Tao ito men eh. Nakamaong na tao yan, nakausap niya yung ito. Siyempre ito, hindi mo naman maitatanggi na itong nakaharap na ito ay tao, di ba? Kasi kausap niya nga eh. Hindi niya naman parang hinaharangan. Isa sa mga laborer niya, pinicturean siya habang nakatalikod siya. Dun sa banda dun, merong isang Ano ito? Tao ito? Eh, bakit puti? Di ba? Bakit puti yung ano? Eh, may sinag ng araw dyan eh. Tinamaan siya ng araw eh. Na-overexpose siya eh. Hindi siya Encanto. Ano ba naman? Kaya nga may kaya nga may kausap ito eh. Kausap niya yan eh. Tapos may tinuturo. Eh, di, kayo ba? Encanto ba yan? Porkit ano? Eh, tinamaan ng araw yung ano eh. Yung katawan eh. Nakikita mo naman pati dito may shadow siya ng mga puno oh.
Tapos dito sa baba niya, yan oh. Actually, ito nga may overexposed area din dito sa ano nung yung trabahador kamo na ano nakatalikod eh. Imahe na kung titignan niyo yung face, hindi masyado maalinag pero medyo mahaba yung tenga niya. Yung area na yan dito yan. Dito sa may puno na to. Ganyan. Yung parang hinaharangan niya na kasi nagpaputol na siya ng 2 puno doon para mapatayuan nga ng bahay. Pero pagdating dito sa area na to, parang pinipigilan siyang magputol ng puno dito. Wala siyang halong edit, 1 taon bago pinaalam sa kanya kasi nga baka daw matakot yung friend ko, hindi na tumuloy dito sa Sikihor. Pero hindi naman, wala naman daw, parang harmless naman daw kasi yung friend ko guys, sobrang bait nga niyan eh. And parang harmless naman daw yung Encanto kasi dito pa nga siya natutulog sa tapat. 1 year pa bago niya nalaman. Pero hindi naman siya natatakot. Yun, na-share ko lang sa inyo, kayo na bahalang humusga. Pero I guarantee you, walang edit yan. Oh, hindi naman siya edited. 'Di ba? Pero hindi siya Encanto. Ito ha, hindi natin sinasabing hindi totoo ang Encanto. Kasi nababasa ko sa mga comments, totoo ang Encanto, Oo, sige, papayag na akong totoo Encanto kahit wala pa ako na experience na Encanto, kahit na wala pang proof. Let's say totoo ang Encanto. Labas ito kapag nakita natin yung video or yung picture, hindi totoong Encanto yung nasa picture. Yung nasa picture. Pero yung Encanto, who knows? Hindi natin alam. Akong tatanungin mo, Bongo, totoo ba yung Encanto? Hindi ko alam. Hindi ko pa naman naranasan ng ma-Encanto eh. 'Di ba? Pwede ko sabihin totoo. Paano kung hindi pala totoo? Pwede ko sabihin hindi totoo. Paano ko pala kung totoo ang Encanto? Kaya ang sagot ko, hindi ko alam. 'Di ba? Malay mo totoo. Malay mo hindi. Pero kung video ang pag-uusapan natin, ito nag-post siya nung image eh. Ito, hindi to Encanto. Ayan o, nakamaong, naka-t-shirt. Kausap niya ito eh. Nag-uusap silang dalawa. May tinuturo nga to, hindi naman sabi niya hinaharangan daw ano. Hindi hinaharangan, may kausap si kuya. Okay na tayo? Sa akin, hindi yan Encanto. Kung puti ang mukha niya, kasi kung makikita mo sa paligid ng picture, may mga tinatamaan din ng ilaw na overexposed din eh, yung banda dun oh. 'Di ba? May mga, pati sa sahig. Nagkataong tinamaan lang siya ng ilaw. Noong time na yan. 'Di ba, napanood niyo sa Jessica Soho, yung may issue din ganyan. Excuse me. Yung, ito naman puntahan natin sa Jessica Soho, yung issue ng Santo Niñong umiilaw. Ganyan din na nangyari. Tinamaan din ng araw eh. Tama ha? Santo Niño umiilaw. Ito oh. Ganyan din ang niyan eh. Ito oh. Di ba napanood na natin ito dati? Ang debunk dito, kasi bandang hapon, tinatamaan ng ilaw yung pader. Tingnan nyo. Ay, maliwanag ang ulo ng ninyo. Nag-abang naman ang aming team. Nagkabit ng CCTV para malaman kung ano nga ba ang nangyayari. So may certain time, yung araw, na tinatamaan ng ilaw yung ulo ng Santo Niño. Natsyambahang napicturan. Nung reviewin namin ang kuha ng CCTV, ang mukha ng Santo Niño, parang nagliwanag nga. Kasi nga may butas doon sa bubong nila na sumasakto Ayon yung sa photo expert na si Emir Khan. Pwede kong sabihin na hindi siya edited. Kasi kung itatry naman natin ngayon galawin, adjust natin exposure niya. Yeah. So makikita mo naman na hindi naman siya humihiwalay. Pero umiilaw ang Santo Niño dahil lang daw ayan oh. tumatagos sa bahay ang sinag ng araw. Ang nakunan kasi ni Bernadette at ang kuha ng CCTV. Diba? Kita niyo yung timestamp nito. Parehas, 5:01 kinunan yung umiilaw yung ito ng 5:04, halos parehas na tagpo nung araw. Ay, nung oras. Kung saan parang ang nagliwanag ang puon, parehong hapon na kunan kung kailan palubog na ang araw. Ang sa akin ngayon na nakita ko is,
galing sa araw yung ilaw. May siwang yung bahay ni nanay, yung bubong niya. Kaya tumagos yung ilaw doon. Nasa makto mismo sa mukha ng Diba? ating mahal na Santo Niño. Natin i-replicate ngayon yung supposed to be araw. And then kinonfirm na ng mga tao dito na ang araw ay dito pumuputok sa ganitong klaseng oras. So dito siya, malaki ang chance na Pumuputok daw yung araw. Psh! talagang sumasabit siya doon sa mukha ng Santo Niño. Oh. Ngayon, ang gagawin natin, subukan natin tumama ng konting ilaw lang, pero gagamitin natin siya ng flash. Tinry natin Diba? i-replicate. Same! Wala naman tayong binago. Same na may umiilaw. So, medyo nakuha natin yung image na yun. Basta ako sa akin, sa damdamin ko, totoo yun. Nako, 'di ba? Yan ang problema sa atin eh. Minsan pag inexplain na sa atin, matigas pa rin ang ulo. Totoo pa rin para sa kanila. Ito yung mga bagay na hindi mo dapat igalang. Na ipakita mo na yung proof na fake eh. Na hindi totoo eh. Tapos para sa kanila totoo pa rin. Ay di ba katangahan na yon? Yun yung mga hindi dapat iginagalang na paniniwala. Na prove na eh. Na hindi siya totoo. Hahayaan mo pa rin lokohin ang sarili mo. Bahala kayo, no? Kung naniniwala kayo dito sa Encanto. Ano ba yon? Dito sa Encanto na to na yan, go ahead, kalayaan nyo po yun. Pero sinasabi ko po yung totoo. 'Di ba? May nag-demonstrate na eh. Anyway, wala na tayong dapat pag-usapan. Maniwala kayo, go ahead. Maniwala kayo, wag nyo akong paniniwalaan. Yun lang, maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.